Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Gising! Alas 2 na mga kaibigan. Welcome sa paborito nyong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga City, 1008 sa inyong AM band. At tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ito po niyong Banglingkod. Alas 5, nagsasabing isang mainit na hapon at ang aking co-pilot, si Brother. Okay, magandang hapon po sa inyo mga kaibigan. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? Naway nasa mabuti po tayong kalagayan. Maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Hinaot nga nata sa maayong kabubuton ba? Nata sa maayong panglawas. Kaluin taon sa Ginoo nga kita gahunga lang gihapon ta. Pasalamat ta sa Ginoo nga kita naalang gihapon. Buhay lang gihapon ta mga kaigsunan, di ba? Diyan sa Banga, Sibugay Province, mayong hapon kaninyong tanan. O labi na dyan diya sa ayutang agong nutauhan diya sa payaw pastilan tingali ang atong mga mag-uuma, ang atong magbubukid, ang atong mga mangingisda o kanang mga nagtanong og mga agar-agar diya. Mayong hapon kaninyong tanan. Bisang pagbagka kaniunsa, bisa pa nga mahugno ang kalibutan, maayong hapon lang gihapon sa inyong tanan. Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, maayong hapon kaninyong tanan. Salam dua, kani kadantan, mga tanan, mga rayang, mauna kita niyo mga wagdo ini. Yan rin sabi, and time mangod niyo, magkasi, kakasiniyo hi Alivan hi Abdel umbad kino sambil palisag tusin mahapon diha programa na to amuin favorite singkadan favorite ko favorite na to favorite sin kakasi dun ha kagwaanyan dun ha pamay-may nila amunin Radio Mindanao. Alright. Pakaganda ng boses. Boses pa lang. Laglag na yung mga pantalon ng mga PA namin dito. Oh, yeah. Dyan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia. Marami nakikinig sa atin dyan. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Assalamualaikum, mga tayo na ako. Kay Governor Toto Tan. Nakikinig ngayon at nag-text. Yung chief photographer ng Sulu Provincial Office na si Al Francis Salinas. At nakatune in na sila ngayon, pati ang kanilang PIO na si Bong Abing. Ang daming activities ng provincial government ng Sulu. Nababasa natin dyan sa kanilang Facebook page, Province of Sulu. Nagkaroon din ng pagpupulong dyan na pinangunahan itong si Acting Governor Noronisa Tan. Itong Oplan Taphang. Bago to pero may kinalaman pa rin to sa mga droga. Pero ang pagkakaalam natin kay Bong Abeng ay medyo kontrolado ang problema ng droga dyan sa lalawigan ng Sulu. Dahil maganda yung programa nitong si Governor Toto Tan. Sports, basketball, tennis. Yan ang pinagkakaabalahan para sa mga kabataan. At itong isang araw lamang nagkaroon ng basketball clinic. At tinatayang 400 hanggang 500 ang inakilahok dyan sa naturang clinic, basketball clinic. Gusto nating linawin itong kasamin ron itong basketball clinic. Pagkakaintindi lang natin ang clinic yung clinic, diba? Training yan, training. Training, sa mga bata, mga teenagers. Yeah. Marami kasi nagdadaan, ano ba yung basketball clinic na binabanggit nyo diyan? Walang doktor dyan, coach meron.
Yeah. Okay, yun so sa Bisaya pa tokhang. Unya dito sa Sulu, unsa gani ito? Taphang. Taphang unsa man na siya? Tapang anghang. Kao mo sili, tapang mo. Ay anghang mahalang. Taphang. Taphang. Pero ano yan, oplan ng PNP at in coordination at ng Sulu Provincial Government. Kasi sa sa Cebu o sa ang kuan kining ang ingon sila nga tokhang, tok hangyo. O nya kining taphang unsa man siya? Taphang. Sa Jesus Miracle Crusade kay Brother Danny Quarteros, oplan gugma. Ayan. Gugma. Oo. Binagog mo lang kasabot no. Tausog unsa man na siyang murag ka na. Tagalog yun, pinagdalawang salita yata at pinag-isa. So, ganun pala. No, salamdoram ka ng katantanan na yan. Kasi nung nasa Silvestre po tayo, ay 3 taon po tayo diyan sa Sulu, no? Lalong-lalo na po diyan doon Hatianggi. Salamdoram ka ng katantanan mga doon, mga layang. And kilala po natin yung mga nababanggit ni Sir Al, Ronda Al, tungkol yung mga personalities na nabanggit na kanina. And lagi po tayo diyan sa HAC. Sinasabi nilang, it's ACC ba yun? No? Parang isang kung saan ginaganap yung mga pulong-pulong. Area Coordinating Council. Yes, Area Coordinating Council. Lagi po tayo diyan. Alright, Sulu Area Coordinating Council. Pero meron din mga Area Coordinating Council sa municipal levels. At ito'y nasimulan sa panahon itong masipag at magaling na si Governor Sakurtan. Yes, and kasama po na kung titingnan po ninyo yung Kapitolyo, no? Sa panahon po yun ni yan nabanggit mo kanina ay talagang magandang tingnan, ano, lalong-lalo pag gabi. And nagpapalabas kami ng sini-sini or mga documentary film nung kapanahonan namin noon. That was 1997 or 97, 96, 97, 98. So 3 taon po tayo diyan sa... Hindi naman 1967 yan, 67, 68, 69, hindi 97. Akala ko 67 Hindi ka pa pinanganak na yan. Hindi, pinanganak na ako 65 years old na ako. Damatan na tayo. Pero kahit damatan na tayo, okay lang. Ano pa rin tayo. Maganda yung pangalan mo. Gagi mo kahapon Salakidi. Naalala kay kaibigan ko. Sabi niya, bibigyan kitang pangalan, Salakidi. Parang Bangladeshi yan, parang Indian. Parang tapos sabi ko, lagyan ng apelyido para hindi naman pwedeng pangalan lamang. Sabi ko, gusto yung medyo Pilipino, di ba? Sabi niya, sige, pumasok. Yan ang apelyido mo. Yan ang Pilipino. Pilipino. Sabi ko, okay na yung Salakidi. Yung tapos, Salakidi, hindi ko maintindihan nung saan ba? Parang Indian, Bangladesh. Parang may halong Pinoy dahil sa pumasok. Di ba? So, Salakidi, pumasok. I see. Mga kaibigan, napakainit ang panahon ngayon at kailangan huwag niyo kalimutan na uminom ng tubig at baka ma-dehydrate tayo at hindi maganda yung yung panahon. Baka mamaya biglang uulan na naman yan. Alam niyo naman, basta yung weather natin ay talagang unpredictable. Kaya nga inihalin tulad yan sa isang babae. Pabago-bago ng isip. Ganyan weather lamang. So tignan natin at baka umulan mamaya. Definitely, pag mainit, talagang uulan. Alam nyo kung bakit? Dahil pag sa sobrang init, nag-evaporate yung mga tubig sa ilog, sa dagat, sa mga kanal, at napupunta yan, nag-form siya ng clouds into clouds. And then pag marami na yan, ayun, babagsak. Kaya yan ang talagang scientific proven yan. Hindi yan dahil mainit uulan. Hindi kasabihan yan. Talagang uulan dahil yung tubig ay nag-evaporate. Mayroon akong nakitang namumuo medyo madilim-dilim ng konti dito banda sa parting este, no? Right. Medyo madilim-dilim ng konti siguro pagka uulan mamaya dahil nga mainit ngayon sa panahon ngayon kaya
ayaw taon yung kalimti magdilag tubig, ug ayaw po magpagpainit. Una kanang mga dalaga, mga bahay di on sa badiha nga kuan minyo na o dalaga ba, bata ba na dala po tagpayong kay init lagi ang panahon karon na kinahanglan na atay tubig diha sa inyong balon-balon ba. Kay lisod na kayo makuyapan in taon tas dalan, makuyapan tayong taon tas dalan por medyo gumikan aning init kayo. So sa dili pa mabot kanang panghitabo kinahanglan nga ready na ta natay tubig yun ka ng mga gigutom diha na po yung mga biscuit nga balon-balon nato diha ba, di ba? Kay sa panahon karon mga kaigsunan ayaw ba pag kining pag nga ang inyong mga lawas nga pasadaan na lang ba, di ba? Kinahanglan kung lakaw ganit na po tayong mga balon na may walay kwarta binala na po yung mga tubig diha pila ra god lakaw-lakaw da kay dili usahay di nato malikayan mula kaw jud ta bisag init kay na ay pangitaong kwarta na ay pangitaon nga dito dapit na atay pangitaon nga na ay mga ka istorya nato dito sa pikas nga barangay na atay adtuon dito sa pikas nga baryo. So kinahanglan natay balon-balon ba na magdalatag payong o wala nga payong ang mga lalaki dala pug mga kining sombrero o pandong baon sa may magamit nato di aron di budta mainitan mga kaigsunan. Tama yan. Pero alam niyo naman kahit mainit sa labas, yung ating balita ay mainit pa rin. At dahil tayo napapakinggan sa Sabah, nakakuha tayo ng impormasyon mula sa mga kaibigan natin dyan sa Tawau. At ang pagkakaalam natin mga kaibigan, base sa impormasyon ay pinasa sa Radyo Mindanao, ay nagkaroon ng labanan sa karagatan kagabi dyan sa Semporna. Malapit lang to sa Tawau. At tatlong mga kidnappers ang pinaniniwalaang tatlong kidnappers ang napatay. Hindi pinaniniwalaang napaslang, talagang napatay. At dalawa ang iba pa ang naaresto. Matapos na makipagsagupaan ito sa Royal Malaysian Police dahil pinasok nila yung lugar at sakay-sakay sila ng isang malaking speedboat o jungkong. At isa ang dinukot nila yung isang kapitan ng fishing boat. At mabuti na lamang mabilis na nakapag-responde ang pulisya sa Sabah at nagkaroon ng barilan. At napatay nga yung tatlong Pilipino na sinasabing nanggaling pa ng Tawi-Tawi. At nadakip yung dalawa pero ang merong isa pang report tatlo itong nahuli at pinaghahanap pa yung dalawa na nakatakas. At nabawi sa mga kidnappers ang mga armas. Naganap to mga kaibigan dakong alas 9 ng gabi, Huwebes. At ayon sa impormasyon na ibigay sa atin ay 4 na automatic rifles, isang caliber 45 pistol ang nakuha mula dyan sa mga kidnappers. Hindi pa mabatid mga kaibigan kung ito ba ay members ng Abu Sayyaf. Pero ito ay kinumpirma ng Sabah authorities na taga Tawi-Tawi. Ito ay base na rin sa interogasyon na ginawa ng pulisya dyan sa Sabah. Kaya nalaman na taga Tawi-Tawi sila. At sinira pa nitong mga kidnappers ang communication equipment ng naturang fishing boat upang hindi makatawag ng saklolo o tulong. Pero hindi nila alam ay natimbrihan na sila ng mga pulisya. At nagkaroon ng habulan bago pa man sila makalabas pabalik ng Tawi-Tawi ay nagkabakbakan na dyan mismo sa area ng Semporna. So yan ang maganda. Yes, dahil unang-una sinabi naman ni Tatay Digong Duterte sa Malaysia nung Malaysian government nung siya ay nagpunta ron kay Prime Minister Najib
Na pag may ganyan, sige, habulin nyo. Pwede kayong pumasok dyan sa karagatan ng Pilipinas, sa Tawi-Tawi. At patayin ninyo yung mga kidnappers. Pati yung hostess, kung gusto ninyo, patayin din ninyo. So yan mga kaibigan, ang nakuha nating impormasyon. Mula sa isang OFW na nakikinig sa atin ngayon diyan sa Tawau, sa Sabah, Malaysia. Ayan, napakaganda ng ating Radyo Mindanao. Dahil abot na abot sa Sabah. Kaya nalaman natin na nagkaroon pala ng bakbakan diyan. At isang Malaysian police ang sugatan matapos na mabaril sa kanyang paa. At least maalarma ngayon yung mga malalakasang loob na pupunta doon sa international na yan. Diba? Dapat nung pag ginagawa ng Malaysiano yan. Kaya lang hindi natin alam kung bakit nakakapasok, papasok, pabalik-balik yung Abu Sayyaf dyan sa Sabah. Basta may pumasok dyan, patayin nyo kagad, pasabugin rin yung barko, yung speedboat, di ba? Tama. And may mga Philippine Navy tayo, no? And I don't know bakit I don't know kung hindi, bakit, mga Philippine Navy natutulog, pati yung Coast Guard. Tuloy-tuloy nga yung mga temper dyan na nagdadala ng mga Pilipinong illegal. Hindi nga yun na nga. pigilan ng Coast Guard at ng Navy. Dyan sa Sitangkay, pumunta kayo dyan. Kaya kumakailan lang ay nagkaroon na naman ng kidnapping diyan sa Norway. Yung barge yata yun ay may yung mga tripulante ng mga Malaysiano rin yun ay Vietnamese, ang pinakahuli dyan sa Basilan. Yeah, dito na sa atin, And I don't know, no? Kung lagi kung minsan ako'y pumapalaot, naghahanap ako ng mga barko ng Navy, kahit man lang yung PCF. Wala akong nakikita Saan bang sabi ko, gusto natin na magkaroon tayo ng seguridad dyan sa karagatan natin. Ipagpalaban natin, ipagpalagyan na po natin na malaki ang karagatan ng Pilipinas. Pero sa ganun naman ay doon mismo sa Buanga, Sibugayo Province, wala akong nakikitang mayroon man lang nagpapatrolya na ikangang Navy ship or patrol ship ng ating gunboat na lang ng Navy. Wala akong nakikita. Pumunta naman ako doon sa Naga. Mayroon akong nakitang speedboat doon ng Coast Guard, pero nang tanungin ko yung isang kasama natin doon, kilala rin, dati kong kabatch yan sabi ko, batch, wala ba kayong mayroon kayong speedboat? Sabi niya, walang gasolina Ayan ang problema, no? So, I don't know, sabi ko naglilipa na. Ako mismo sabi ko kasi gabi kung minsan ay araw-araw pumapalaot ako. Walang isang patrolya. Kaya nga kung minsan ako'y nangangamba mula from sa aking kinagistang bayan, pupunta ng Kabasalan, pupunta ng Ipil o Naga. Kinakabahan ako baka mayroong mga pirata. Matutuwa sana kung mayroong mga patrolya ng mga Coast Guard o kaya patrolya ng Army o patrolya ng Navy. Ganun, wala So, I don't know kung saan. Pupunta ka naman na sa mga naval base, nandoon yung mga barko natin, mga gunboat natin. Sana naman ay kahit man lang ay isang linggo tayo dyan palutang-lutang, ay kung gabi, pwede naman sigurong lalabas ang ating gunboat. Pero mayroon pa rin nakakalusot na mayroon pa rin nakakalusot ng mga kababayan po natin na ikangang gumagawa ng mga hindi ka nais-nais, mga karumal-dumal na gawain dyan sa dagat. Pero ang lahat siguro yan ay sanhinang. Mao ka na mga kaigsunan, mao nga kining mga butang tanan, kining mga panghitabo. Tingali bahin gihapon ni sa usang kita murag naghihost na karon ba panahona kay lagi nagmahal ang tanan. Siguro kinsa man po'y basulon kung kita mga bihakong Pilipino na ay naatay yutang uban pamaligya. Naatay mga unsa-unsa nga kuhaan diha murag wala na tay pang gusto natong instant tanan kini mauni di ba? So gumika na nang ingon silang pagkalisod. Ang uban wala na naghunahuna og kaugmaon, wala na naghunahuna og Ginoo
ang gihunahuna nila unsay makaon karon bisag hibalo bata nga bawal ang mangawat, bawal ang mangidnap, bawal ang unsa ni kaning mga mangkuanta sa mga laing tao, bawal ang tanan, di ba? Pero unsa man tungod lagi sa pagkagutom, tungod sa pagkakapos, nga wala na makaon ang atong mga anak, ang atong mga pamilya, mao nang uban mapugos na lang og himo og dautan, di ba? So, ilang ko katong mga naay sweldo, naay mga dakong kokakalan, pero ang sound, paras nato nga pobre kayo. So, makahuna-una na og dautan. Nunya, naapay atong mga opisyales sa munisipyo, opisyales sa barangay nga sige lang hakop sa mga kwarta, silang mga ira. Una, dili ipang dili nga ipang himo og mga project para sa katawhan, wala mga livelihood para sa katawhan. Unya, naay mga tao po nga gumikan sa pagkakabos, na lagi magdinamita na lang, manumba na lang og kahoy, manumba na lang mga bagkawan, aron himon uling. Unya, pasagdan na po nila na kinsa may makaluluyan ng mga kaigsunan. Por eso, ang ato diri nga hinaot nga og sa panahon gani na ay election, na ay pagpiliay og mga leader nato, mamahimong leader sa atong barangay, sa atong munisipyo, kinahanglan nga ato pong ayon ba ato pong tanawon ug kini qualified ba ni siya. Ayaw nang nagbutar nga ng mga tawhana nga na ay muhatag inani, muhatag kwarta, mo promise inani kana sila o makahatag ani na sa kwarta ug mudaog ani na sila, bawion man na nila na kinsa may makaluluoy mga kaigsunan kun dili kitang mga lumulupyo. Ako nakasulay na jud ko base sa akong experience nga miuli ko dito sa mga pastilan, hugaw kayo. Hugaw kayo ang pagkuan nila sa politika mga igsunan. Ang politika dili hugaw, pero ang tao nga diha sa politika hugawan kay mga kaigsunan. Murag dili na ako makonsensya namang ginabuhat sa ubang mga politician nato. Mao nga magmatgon ba at ninyong tanan mga kaigsunan kay kapoy lisod na kay mao na kinahanglan mao ni na unsa na lang nang hitabo sa Pilipinas. Daghan na kayo murag kanang cancer na ba? Ang sakit, complicated na ang sakit sa Pilipinas. Unya, punan pa dyan sa kining mga ambot na unsa na punan pa dyan sa laing nasod. Kita gani dire na unsa naaway korupsyon. Dili ba cancer ng korupsyon mga kaigsunan? Diha ta magkawaktang-waktang, diha ta saging na sila kay madato man na sila, pero kita hinaon. Kitang mga kabos noon, mas grabe. Mga pa nila ang dato mas mudato ang pobre mas mapobre. Kinsa man po'y kining atong i-blame kundili kita gihapon mga lumulop kay ato man na silang gibutang dihagi pa, ato man na silang gipadaog gibutang sa pwesto. So mauna nga kita yung makaluluoy mga kaigsunan. Pasensya lang mo sa akong binisaya, no, pero nagkasinabot lamang gihapon binay mo nga dugay manggugumataw din sa Sibugay oy bidako manggugudire sa buwang nga tabakana mga akong istorya dire. Okay, ano gihapon Bisaya na mga igsuon. Bisaya murag tabakana lang gihapon pero binisaya na. Pero mga kabigan, kahapon nakausap natin yung Public Information Officer ng Sulu Province, si Bong Abing. At marami tayong napulot o nakuhang mga impormasyon ukol sa iba't ibang proyekto na ipinatutupad ng masipag na si Governor Toto Tan. At sinusubukan natin na tawagan si Bong Abing kanina. At tignan natin kung nasa linya na ba si Bong Abing. Hello? Yes, hello. Ayun, magandang hapon Bong Abing. At live ka. Live tayo dito sa Radyo Mindanao. Kasama natin si Brother Abdel. At nais lamang namin makakuha ng update yan. Pero bago ang lahat, batiin mo muna yung libo-libo mong tagahangang nakikinig sa buong Mindanao. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa tagapakinig ng programa ni Mr. Alacinto. Oo, kay co-pilot natin si Brother Abdel Tisa. At kay Brother Abdel. Oo, Bisaya. Assalamualaikum. Bisdak, Bisayang dako. Pero Bong, ano yung latest natin dyan? Marami kaming gustong itanong. Unang-una, yung Oplan Taphang,
At pangalawa, yung basketball clinic na isinagawa nitong si Governor Toto Tan. At yung iba pang mga proyekto dyan. Unahan muna natin yung sa illegal drugs. Oo. Unahin natin sa illegal drugs. Oo, para makakuha kami ng dahil maraming mga tausog ang nakikinig sa atin. Ito ang December 7, may nagkaroon tayo ng yung ating information drive. Ang tawag doon ng Sulupi NPA Double Barrel Alpha. Alright. Taphang, parang ang tawag dito ay parang tapik ba, no? Ayun. Taphang, parang, hindi sa tokhang ako, hindi ko naintindihan. Hangyo. Hangyo yung hang diba? Tokhang. Tok-tok, hangyo. Ito na may, dati katok yata yun, di ba? Tok-tok, hangyo. Ngayon taphang. Tapik, hangyo. Parang gano'n. So, ito naman ginawa ng sa initiative ng ating Sulupi NPA at ang Sulupi Government. Nagsanib ko sa para maipaalam sa tao din at mabigyan tayo ng update kung ano ba din ang sitwasyon ng tungkol ng mga kriminalidad at ng illegal drugs sa Sulu. So, ito nga, sa harap ng mga ng mga opisyal ng gobyerno, mga government employees, na una naming pinag-anuhan dyan, yun nga sinabi ng ating CPD Director, si Mario Buyuca, ng ang Sulu PNP Director, na ito daw nga ay medyo hindi naman siya ganun kagabi. Hindi siya ganun kagabi na ang sitwasyon ng droga doon. Pero meron siyempre, hindi naman maaaring sabihin na drug free. Yung mga 3 munisipyo pa doon at mga ilang mga tinatawag natin village chiefs. Pero haram yan di ba? Haram yan haram. Dapat wala. Village chiefs na medyo nasasangkot dyan. Pero suspect pa lang naman. Pero nga, at nabanggit ko din sa iyo na si ating board member Ismun Latif Suhuri na nag-citizen's arrest siya at sino-sinong board member yan, Bong? Si Mr. Ismun Latif Suhuri. Si Ismun, board member Ismun Suhuri. Oo. Sino yung inaresto niya? Ilang taon? Ano to? Bata pa ba? Matanda na? Middle age? Hindi. Ito yung mahirap kasi pinag-iinalaan nyo. Ito yung parang distributor ba? Talaga? Meron ba nabawing mga droga? Meron mga nabawi pero alam mo naman sa tungkol dito sa mga ganyan, may mga technical na bagay na hindi natin talaga nag-citizen's arrest nga. Pero sa ngayon, ang problema lang sabi ng PNP, yung mga talagang detention areas. Okay? Yung mga detention areas yung ilalagay yung mga na-arresto. Di ba may sementeryo naman dyan? Ay, ang sabi ng ating PNP naman ay may-respect na lang human rights yan. Okay. So talagang sinasampahan ng kaso sa piskal. So sinabi nga na kasi kasama natin dun sa yan din ang ating acting governor na si Hadjan Rooney sa Eitan. At ang former governor Datu Sebanda, Abdusako Emtan, nandun sila. Para ipakita ang suporta sa kampanya laban sa droga. Okay, so sabi nga, bali si PD nga, ilungkat niya yung mga bagay niya, yung mga detention, kulang nga, kulang yung mga facilities diyan at yung rehab pa. At siya nga daw ay nag-request na sa mga higher officials na kung pwede yung mga high-profile drug detainees ay ipadala ng utang. So, para dun sila mailagak o maikulong. May hold muna. At pero, yun nga sabi nga ng ating former governor, willing naman sila magpatayo ng rehab center sa Maimbo. Ang kanila lang pinoproblema siguro ay yung mga professional staffing like psychologists, mga nurses, itong mga talagang makapagkasi sabi ng ating honorable former governor, ito naman daw tinitignan niya as isang sakit. Para siyang may sakit ba? Siyempre. Kailangan magamot. So magpapatayo ang provincial government ng rehabilitation center. Willing naman. Problema lang plano. Yung staffing, yung dapat ma-assure yung staffing kasi di ba? Pag wala naman tayong staffing, medyo mahirap. Kasi so yung assurance lang na may staffing at magbabayad naman ng provincial government. Siguro dapat tumulong diyan yung Department of Health ng ARMM, di ba? Yun nga ang ating na may makapagbigay sa atin ng mga tapat na personnel para mapatakbo ito. Tama. At isa pang panukala doon is bali i-convey din natin, sabi ni former governor, na sa ating mga regional courts na ma-expedite yung mga cases nito para ma-dismiss yung ma-dismiss
At para magkaroon ng maluwagan kaagad ang ating mga detention areas. Kasi kulang talaga eh. Sa ngayon naman medyo, sabi ko nga sa'yo, ang report ng PNP is may downturn ng ating crime rate for the last 6 months. At sabi nga ni former governor, kung pwede daw nung ating regional director dito, kasi na-declare daw na drug-free ang Sulu, pero hindi pumayag kasi hindi nga yun pwede na ganoon kasi mahirap pang mag-declare ng ano. Pero kung konti na lang naman ang mga cases doon. Ay, mabuti yan. At least talagang tinututukan. Actually, yung kampanya kontra droga dyan, matagal lang sinimulan ni dating governor sa kurta niya at pinagpatuloy lamang ng kanyang anak na si Governor Toto Tan. Alam mo naman siguro ang mga raid na ginawa dyan. Pinangunahan pa ito ng ating konsyal at mga PNP ng ating Polo Police Chief na si Sitin, di ba? Na nanguna dyan at halos na wala na nga ang mga nag-i-engage sa droga dyan sa Holo. At ngayon talagang sa mga ibang munisipyo, inatasan din ng local officials at mga kapulisan na mag-cooperate para masugpo yan. Yung ganyang, yung paggawain na ganyan. Nung panahon ni Governor Sakurtan, ang kanyang advocacy dyan sa droga, illegal na droga, talagang matindi. Dahil talagang tinututukan niya noon yan. At bukod dyan, meron siyang tennis, mga tennis tournaments sa mga kabataan. Ngayon naman, sa panahon naman ni Governor Toto Tan, basketball clinic naman, di ba? At saka jogging, di ba? Nung mga nakaraang taon at mga buwan, hindi lang naman basketball, nauna yung mga badminton. Talaga? Wow. Tayo ng badminton, Pero ito'y sponsoran din niya, tennis. At the same time, ngayon nga, itong pinakabago, yung basketball clinic na naganap noong December 3 and 4. Ito ay nag-cater sa mga bata 3 up to 16 years old. So, ang mga trainers nito ay kinuha nga sa Zamboanga City, ang coach ng Southern City Colleges na si Coach Romanes at si Coach Joseph Romarati at si Assistant Coach Regina Tibidad ng Ateneo de Zamboanga. Okay ito. Talagang magaling doon si Governor Toto. At ito dahil successful nga ito, at yung mga bata, binigyan sila ng libreng mga bola, libreng damit para mag-practice nila yung kanilang natutunan doon. That's good. At ito din isang kampanya para mailaro ang kabataan tungkol sa droga ba? Mailaro siya sa mga bisyo at malaman nila ang magandang benepisyo ng magandang pag-aalaga sa kalusugan at yung pag-maintain ng ating magandang pangangatawan. Bali ilang naman to? Ilang participants dumalo? Mahigit itong mga 400 na mga bata. Dami. Sa 2 araw na yun. At meron nga tayong susunod sa January, nagpaparegister na sila ngayon for second batch ng training ng basketball clinic. May second batch pa? Kasi province-wide ito. Hindi naman ito isang munisipyo lang. Mabuti yan, maganda yan. Hanggat may nag-register, mag-cater natin. So, maaaring magkaroon ng third batch. Depende sa... At sa akin sabi nga sa akin ni Mr. Eugene Alicaya, yung ating naglilista doon at nagmatanggap ng mga trainees sa basketball, halos lumampas na nga sa quota 600 na yata ngayon. So, most probably, magkakaroon pa tayo ng third batch. Okay. That's good. At least tuloy-tuloy, di ba? Tuloy-tuloy dapat. Kasi napakaganda tignan yung mga bata natin na... Tama. 100 na bata na nagaan sa sports, imbis na yung pakalat-kalat sa kalye. Dapat talaga, yung ating mga barangay chairman at saka mga mayor, tumulong naman sa sa mga lugar nila, di ba? At yun nga ang aking para makuha din, sinabi ko na rin ng ilagay sa tala yung munisipyo para makita natin kung anong munisipyo na ang naservisan. Kasi meron lang nagkaroon sa pagtatala nung una na medyo yung munisipyo yung nakalimutan. Pero inahabol na ngayon para makita natin. At siguro yung mga ibang bata nga at saka ang mga magulang pala nila matutuwa din kasi sila mismo ngayon ang naghihikayat sa mga kabataan na mag-register at mag-training ng basketball doon.
At most probably siguro magpapaliga yan pagkatapos ng mga training. Magkakaroon na tayong tinatawag na parang basketball tournament para sa kanila. Ang daming accomplishment ni Governor Toto Tan. Anong huling pagkakaalam ko ba? Yung Department of Agriculture ngayon ay todo-todo ang pagtulong diyan sa Sulu Province dahil na rin sa kautusan itong si Tatay Digong Duterte matapos na makausap si Governor Sakurtan at Governor Toto Tan. Ito ang December 19, nagkakaroon sila ng pagpupulong doon sa Malacanang at tinatawag nilang town hall meeting. At kung mapapansin mo, itong ang mga private, ating mga multinational companies sa Pilipinas like San Miguel, yung mga multinationals ba, katulad ni Mr. Ramon, marami yan, di ba? Na pinupool na sila at para mag-invest din sa Sulu. At isa nga sabi ng mga investments dito ni Ramon yung manok ba? Papatayo ng mga... Ramon ito yung Bounty Fresh sa kanya yan, di ba? Poultry. Hindi lang si Mr. Ramon, pero si mga hospital siguro, mapapaayos doon. Because these are big businessmen na nagpahayag ng kanilang kagustuhan na tumulong sa probinsya ng Sulu. According kay Secretary Manny Piñol, nakakausap niya na at nagbigay na ng kasiguruhan itong si Manuel Pangilinan, Ramon Ang, Lucio Tan at itong si Henry Lim. Tama ka. At tinawag tong multi-billion project na Save Sulu Project. Kaya nga, nitong December 19 and 20, pupunta yung ating mga opisyal sa Malacanang. Wow. Kaakibat ng tinatawag nilang Go Negosyo programa, no? At sila ngayon maghaharap nitong ating mga malalaking negosyante para mapag-usapan niya at may plan siyang plano para sa kanilang mga gagawing pagtulong at pagbibigay ng investment nila sa Sulu. So December 19 yan sa 19 and 20 sa Malacanang. Kaya naman panay-panay ang tawag ni Tatay Digong kay dating Governor Sakurtan at Toto Tan dyan sa Malacanang. Tatawagan yung mag-ama para lang mag-lunch, para mag-dinner. Diba? Pero during the course of ng kanilang luncheon, ito na, napapag-usapan na yung hinihingi ni Governor Toto Tan at saka ni former Governor Sakurtan itong mga tulong para sa lalawigan ng Sulu. At ito naman siguro dapat magpasalamat tayo sa Presidente dahil kahit man sila yung nagdidinan, pinag-uusapan nila paano yung kapakanan din ng taong bayan. So, maganda. Natin ito nga nabuo ito na ganyan. So, nakita ni Secretary Piñol, pumunta ng Sulu, nag-report sa Presidente. So, ito nga po ang mga tinatawag na resource mobilization na nagawa ng ating Pangulo para sa Sulu. At ngayon nga po pinaplan sila. Maganda yan dahil at least sabi nga ni Tatay Digong sa isa sa kanya mga recent speeches siya mismo ang tututok ng development project sa Sulu at gayon din sa Basilan Province para masiguradong may implemento ng maayos at ng todo-todo. Kaya nga ang pagpapasalamat ng mga taga Sulu dahil sa pagkakalinga at pagtulong na ginagawa ni Pangulong Duterte sa mga ating mga kababayan din sa Sulu. So, napakalaking ayuda at marami pong matutulungan talaga at baka sa paraang ito matigil na yung ating tinatawag na kaguluhan dito sa ating bayan ng Sulu. Sana maibalik nila ni Lucio Tan, Bong, yung biyahe ng eroplano diyan sa Sulu and Zamboanga and vice versa. Kaya nga tayo, sabi nga ni Governor Toto, kaya nga ngayon sa kasalukuyan, alam mo naman, inaayos na yung airport, di ba? Yung ating yung holding area, yung facility ng airport. Para nga daw pag yung mga biyahe dyan mabalik na pag nandiyan dyan na, wala nang problema kasi mas lalo silang maiengganyo dahil ayos na Ang pagkakadinig ko, si Chavit Singson yata mag-ooperate ng airline dyan, Ang huling pagkasabi ni Governor Toto, yung huling tayo nag-usap medyo, di ba, hindi pa man na mahirap naman, hindi pa nasigurado talaga kung sino. Pero ito ngayon na nasa negosasyon kasi ayaw niya magsabi kung hindi pa ito planchado. Di ba, mahirap naman. Oo nga, sa bagay. Pero ayun ang... sinigurado niya na magkakaroon ng
biyahe ng aeroplano. Aeroplano. At itong buwan na to, yung Negros Navigation naman, ang magbubukas ng biyahe, Sulu, Zamboanga. December 11 ang start. Ito, malapit na. Malapit na. Dapat yan, talagang, talagang bigyan ng kaukulang, pansin dahil malaki ang may tutulong ng karagdagang barkong bumabiyahe mula Sulu papuntang Zamboanga at Zamboanga patungong Hulu. Nakakatulong ito sa mga tao because maraming pipilian, maraming bumaba ang mga pasahe at yung maraming mga tinatawag na kalakal na pwedeng madala sa Sulu. Tama. So mas bumaba ang mga tarifa ba? Mga tariffs diyan sa So at least mas malalaki ang kita ng mga tao. Ganyan kompetisyon. Magaling to si Secretary Manny Piñol at pati yung Go Negosyo Group isinama niya rito. Hindi, magaling man talaga si Secretary Piñol dahil dating gobernador yan. Alam niya ang ng tinatawag natin ng grassroots at local government. So, hindi iba sa kanya, naintindihan niya. Abam, multi-billion project to para sa Sulu. Ayun nga ang din na panawagan natin sa ating mga kababayan din sa usod na pag nandiyan yan, alagaan naman natin. Bigyan natin din na halaga. Para naman hindi po magsawa yung ating mga kababayan na gustong tumulong. Alright. So definitely malaking epekto nito sa ekonomiya ng lalawigan ng Sulu, especially yung Hulo, yung Kapitolyo ng lalawigan. Ang ito dapat siguro ipagtulong talaga. Kasi sabi nga niya ang governor tutuwas ng kanyang ama at ng vice governor, hindi naman na sila ang gusto lang nila ay may maiwan na at least kung iiwan nila ang probinsya ay magkakaroon na ito ng sariling meron na talagang matitindigan na pundasyon. Oo nga. At ikabubuti ng lahat. Pero ako talagang pwede kong patotohanan ng malaking pagbabago mula nung naglingkod itong si Governor Sakurtan hanggang ngayon sa kapanahunan ni Governor Totota dahil loon nagko-cover kami dyan panahon nitong si Governor Benloong at ni Governor Jikiri pag dumadating ang barko dyan napakadilim at walang bumababang mga pasahero mula sa barko, inaantay nila hanggang sa magliwanag para may mga vampira sa pier sa takot, di ba? Sa takot nila sa Abu Saya. Pero ngayon imagine pag dumadating kami dyan akala mo parang Quiapo, daming tao, ang daming negosyo sa pier, di ba? Sa Hulo. Kaya nga siguro, buti nagawan natin ng paraan na mawala yung mga ipis, di ba? Sa dami ng tao, buti na lang kasi ngayon, wala na. Nalinis din at nabigyan ng pansin ng mga barko dahil sa panukala nga ng ating sangguniang panlalawigan. Tama. Oo, pati si Mayor Kerkar, di ba? Ng Hulo. Oo, medyo masipag daw, sabi ko. Nandidinig ko, masipag si Mayor Kerkar. Masipag. Kung makikita mo ngayon ng natawag natin na munisipyo ng bayan ng Hulo, ay medyo kasi isa sa mga frontliner natin dapat maganda. Napakaganda po, pinaayos niya. Maggabi po maliwanag at meron pang nakaalagay na I love Hulo. Oo nga, nakita natin yun. I love Hulo. Nakita mo yun? Hindi lang natin nakunan ng litrato. Pero maganda. Malingkat Isa po kasi yung tanda yan Pag maganda, kailangan naman po talaga maganda. Dahil pag maganda, ang mga tao, sabi nga ni former Gob Sako, mahihiyang magkalat yan pag malinis at magandang paligid, di ba? Tsaka maraming nagpapalitrato sa harap ng I love Hulo. Oo. Alam mo naman na dapat siguro ay pamarisan din ito para sa mga tao meron silang tinatawag na point of convergence ba? Maingganyo din sila pumunta sa mga convergence point ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng gano'n magkaroon sila ng interest kung paano ito pamahala. Kasi yun man ang pinakamaganda kung lahat tayo may alam dyan, edi ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagsulong, hindi na problema. Diba? At saka si Governor Toto nung na-interview ko at sinabi niya na marami siyang nailagay ng mga solar-powered street lights dyan, hindi sa Hulo at sa iba pa mga bayan. At least nagagamit din natin itong mga teknolohiya ang ganda
ng clean energy na siyang nakagbibigay liwanag din sa maraming lugar sa Sulu sa pamamagitan itong solar street lamps, no? Oo. Tsaka may sensor, di ba? Ha? Meron pang sensor. Oo, naka-sensor pa. Pag lapit mo, lumiliwanag. Oo. Tapos pag walang tao, medyo nagdidim naman siya. Kaya para nakaka-save din ito ng enerhiya. So, oo nga. Kasi kung gusto mo magbasa, lumapit ka lang doon. Tama. Kaya nga pag dumadaan yung mga pusa, tumatawid ng kalye, lumiliwanag eh. Kita-kita ng mga taga eh. At hindi lang ito sa Holo, ha? Maraming lugar. Bawat munisipyo meron. Aba, yung Maimbong parang Rojas Boulevard na. Ay, kasi naman. Ang ganda na Maimbong. Bawat sulok nun, nilagyan talaga ng solar street. Si Mayor Samir, nag-invest dyan para pagdating ng gabi, talagang maliwanag siya. Medyo kasi magbaliwanag, medyo kita ng tao. Magdala ng gagawa ng kalukuhan. Si Mayor Samir pa, lahat ng gusto niya laging maganda para sa kanyang mga constituents, di ba? Kita mo yung park, yung children's park. Ang ganda-ganda. May mga coffee shops na dyan sa Maimbong. Wi-Fi na yung buong Maimbong. Pati yung mga sama na nagbebenta ng isda na nanguhuli ng isda, naka-Wi-Fi, naka-tab pa. Libreng Wi-Fi. May libreng Oo nga, libreng Wi-Fi. Tapos, sabi pa ni Governor Toto, magpapalagay pa siya ng go-kart dyan para sa mga tao. Meron na, tumatakbo na ito, Al. Tamo? Yung go-kart na yun, actually, si Governor Toto lang busy, pero ang announcement nga dyan libre ito para sa ating mga kabataan every weekend. Tama. So, para magkaroon sila ng experience kung paano magpasakbo nitong mga sa Maynila lang nakikita ito sa mga kaya tuwan-tuwa sila. Meron nga dyan, sumakay ng go-kart, gusto nang dalhin sa bahay yung go-kart eh. Hindi naman kaso nga lang medyo siyempre kailangan din safety first. Tama. So kailangan din talaga may magtuturo sa kanila dahil katulad din ng sasakyan sana makakita tayo ng bowling center dyan, mga recreation activities, di ba? Meron tayong bowling center dito. Wala pa? Meron. Meron, wow. Meron yun, hindi pa sa may Notre Dame din. Meron siyang bowling doon. Oo. Siguro golf course na lang ang kailangan dyan, di ba? Golf course. Meron din. Golf course, Golf. Kailangan mo nang maging PE subject yan. Maganda naman ang peace and order ngayon sa Sulu. Generally, maganda. Alright, Beno. Bong, wala na tayong oras. Paalam ka muna sa mga tagapakinig bot. Napapakinggan tayo sa Sulu at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Okay, maraming salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon na hindi, salamat. May bayad to. May bayad? Oo, syempre. Wala na libre ngayon. Hindi ako magbabayad, Dahil pasalamat na ako eh. Hindi na. Hindi ko tinatanggap yung pasasalamat mo. Sige, pasalamat ka na. Sa mga tagapakinig at least nagkaroon kayo ng at least na kahit na anong idea kung anong meron doon. Hindi lang naman pupuin mga nababalita na mga krimen na nangyayari. Hindi po naman ganoon. Sa katunayan, marami din pong nangyayaring pagbabago. Pero sabi nga ng pagbabago, kailangan pinagsasabuho ng lahat. So yun po ang ginagawa ngayon. So, again, Al, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo, Mr. Bong Abing, mga kaibigan, ang Public Information Officer ng Sulu Province. At nakita niyo naman, narinig niyo mula sa PIO, napakadaming accomplishment, napakadaming proyekto ng masipag at magaling na si Governor Toto Tan. Manang-mana sa kanyang ama, si Datu Syabandar Abdu Sakur Mahail Tan. Thank you very much, Mr. Bong Abing. Mga kaibigan, patapos na naman tayo. Batiin muna natin yung ating mga yung ating mga sponsors, mga kaibigan. Mga kaigsunan, inyo pong nadungo ganina ang interviews ni Ronda Al, bahay natong PIO dito, spokesman dito, PIO, Information Officer dito sa Holog, mga kaigsunan. Ang ato pang paminaw ng iyang story, murag ang mulambo jud ang Sulu karon, mga kaigsunan. Hinaot nga magampuda kanang wa natin madungog nga gira-gira diha sa Sulu, puro kalambuan. Og pananglit, mga kaigsunan, kamo diha nga naamoy plano nga magpakasal or mag-relax nya pagkasal na diretso dayon og honeymoon o unsa may mga anibersaryo ba, unsa may mga
ikining watong buhaton arong malingaw tama kayunan bisitahan nyo adto dahil mong kining wingon nila nga Blue Jazz isa beach resort and water park kay kini mga kaigsunan marelax malingaw jud mo diri niining lugar mayon sila nga kining Blue Jazz Black Resort the beach resort and water park diha ni mga kaigsunan diya sa Samal Island duol ra kay ni panguli sa Davao mga kaigsunan di ba ug pananglit nga gusto mo magpa-reserve mao kini ang ilang mga numero no telepono pa madud pa nila si line ba paminaw na magsulat mo diha kuha mo ballpoint inday o dong ang number 284-2000 na balik ko na ako 284-2000 unya ang ila pong text line pagdali mo kuha mo ballpen niya lapis ba 0998-9678-001 hantod 5 kani mga kaigsunan mao pati pa 0998-9678-001 hantod sa 5 daghan kayo mga kaigsunan so mao ka na nga may atod pa sa English nga come one come all unya tawag din dito sa ilaw pananglit nga pa-reserve kamo og katupong mga diha lang ni sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island og gusto po mong mahimong chef matod pa in English mga kaigsunan kanabitaw nga eksperto ta magluto ba pag-enroll tayo mo diri sa Center for Asian Culinary Studies o diha mamahimo mong chefs mamahimo mong experts sa pagluto diyan sa Davao City mga igsunan doon na kayo no ang ilang telephone number 282-8373 ayan. Alright, mga kaibigan, Brother Abdel, paalam ka na at wala tayong oras. Ay, na pagkabilis, kusog kayo mo dagan ang atong orasan mga kaigsunan na murag karon lang maminapungko diri. Oy, murag unya pa na kuha na alas 3 na pod. So, hinaot nga daganta nakuha karon nga adlaw nga impormasyon o ginaot nga ang mga kaigsunan nato diha nga magmalipayon gyapon kay hapit na gyud ang kining Christmas no. So, maayong hapon kanintong tanan o balik na pagmiyang sunod. Kinilang gihapon ang inyong alagad sa kahinginan, si Abdel Disa. Dagang salamat o may God bless us all. Alright, maraming salamat, co-pilot. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras at natapos na naman yung ating magandang interview dito kay Mr. Bong Abing, yung PIO ng Sulu Province. At sa lahat ng mga nakinig sa Radyo Mindanao, maraming salamat po. Sa inyong walang sawang pakikinig dito sa aming programa. Ito po ang balingkod, Alazinto, nagsasabing isang magandang hapon sa ating lahat. I love you, mamwa, chup-chup, hanggang sa Lunes. Bye-bye.